Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Ito ay February 16 to 28, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat tayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, magkaiba ang general reading at ang personal reading. Kuhanin mo lang ang para sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Pag hindi nyo naintindihan yun, paki-research na lang din para hindi kayo maligaw sa ating reading. Nangyayari or mangyayari pa lang, maaring vice versa tayo. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Pag hindi naman nag-resonate at hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin lang nun ay hindi mo energy ang ating nakukuha. 6 na to, okay. Eager, triumph over trouble or obstacle. Okay, may mga na ma-overcome mo na, no? Ito, no? May mga trouble, obstacle na maaring ma-overcome mo na. Kasi di sa eagle, eh. Kumbaga, kailangan mo maging matalas. Diba? Ang eagle kasi kailangan matalas yung paningin, matalas yung tingin, o hindi naman in a way na masama ang tingin, ano, ay, namatay yung iPad ko. Yung in a good way, kumbaga maging matalino or maging mapagmatsyag, ganyan yung mga, para ma-overcome mo yung mga troubles o obstacle ng buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Kasi ganun yung ability na diba? Eagle. And we have the bouquet. And compliment from an admirers. Maaring may mga compliment situation, maaring sa karelasyon mo, ganyan, o sa admirer mo, sa nakita ko to, or anything. Kasi hindi lang siguro to sa admirer, sa nakita ko dito. Maaring mga malalapit sa'yo, ganyan. Pero iba siguro admirer, kasi admirer nakalagay dito eh. Yan, maaring may mga admirer ka na magkaka-receive ka ng compliment sa kanila, bubula-bulahin ka, you're so beautiful, ang pogi mo ngayon. Mga ganyan, di ba? O kaya yung magpaparamdam sila sa'yo na take care, ganyan. Yung makararamdaman mo naman yun. Malakas ang iyong pakiramdam. Ganyan. I have the broken wisdom. Wish will not be granted. Hindi naman to lahat sa aspeto ng buhay mo. In some aspect ng buhay mo is maaring may mga hindi mag-grant na wish o kahilingan, no? Sa nakikita ko dito. Pero, kasi andito tayo sa stork, whatever itong broken wisdom mo is kailangan mo ngayon is mag-revert dito, no? Kasi andito si stork, di ba? Kailangan dito is a free. Kailangan mong lupaya doon sa sitwasyon na yun. Kailangan mong mag-focus for a new. Sa nakita ko dito. Siguro iba dito is for a new business, a new opportunities. May mga business opportunities ako nakikita. Anything opportunities. Opportunities kasi is hindi lang siya related to a work or hindi lang siya related to a money. Ganyan. Opportunities, maraming opportunities. Halimbawa, gusto kong mag-travel. Yun yung goal mo. Gusto ko mag-travel. Kaso, wala akong pera. Ganyan. Kumbaga yung opportunity na yun is kahit na ngayon, halimbawa this March gusto mag-travel pero hindi makatutupad, hindi na-granted. Kaya kailangan ngayon is a new. Yung kumbaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Diba? Yan. Halimbawa, merong isang trabaho or isang business mo na hindi nag-grant o hindi nag-success, kailangan ngayon is lumaya ka doon at magkaroon ka muli ng panimula dito. Any situation, sa love life man yan, kung ano man yan, sitwasyon na yan. O kaya dito naman, no? When it comes to stork and the bouquet is, meron ako nakikita dito na new person sa buhay mo. Ako, o kaya is makaka-receive ka ng news sa isang tao na admirer mo, na maaaring, alam mo ba, crush ka niyan? Alam mo ba, na yung ex mo, gusto ko pa rin, mga ganun-ganun. Anything, o alam mo ba yung sa business mo is nagtatanggapan daw sila sa trabaho, nagtatanggapan daw sila ngayon, ganyan. Anything na may mga news of birth ako nakikita. Ganyan. Ito, pagbabago or paglaya sa isang sitwasyon, ha? Nandito natin tabihan si kay Eagle.
Ay, may rat ka? Someone working against you behind your back. Ingat ka, oh. Kasi may nagmamatsyag sa'yo, oh. Yan, oh. Ingat ka kasi maring may tao na minamatyagan ka niya, na hindi gagawin sa'yo, ganyan, na maaring ito ang maging cause ng iyong hindi mag-grant yung wish mo, ganyan. Kung sino man to, kung ito yung admirer mo, kasama mo sa trabaho o karelasyon mo. Any situation, ipasok mo, basta yan, nandyan si Rat. Okay? And we have the hills. Ito na yun, no, yung obstacles to overcome. Ibig sabihin is eto na to, oh. O, titinan mo to, si Eagle, tapos ibon siya, di ba? Puro ibon siya. Yan, puro may pakpak siya. Ibig sabihin, kung ano may mga sitwasyon na pagdadaanan mo, kasi ito yan, pareho yan is paglaya eh. Sa nakita ko dito. Ito mo si Sun, di ba? Andito si Sun. Ibig sabihin, there's a hope. Di ba? Eh, nagkakaroon siya ng mga dahon dito sa bundok. Kung dati is you are dry or walang gaanong successful in life, may mga obstacles sa ibang aspeto ng buhay mo na ma-overcome mo na siya. Hindi ko lang alam kung saang aspeto ng buhay mo yon, pero maaring iba dito is sa health issue, maaring iba dito is to a money, to a relationship, anything. Ipasok mo yung sarili mo. Tingnan natin ang iyong energy. Parang may mga nakikita ko may mga positive motion o you have an idea. Ako nakikita na maaring adventurous, yan, o kaya mga bagong trabaho, mga bagong actions, ako nakikita na parang gusto mo aksyonan. Yun na nakita ko. Or opportunity. Anything. Sabi ko naman opportunity is marami, di ba? Maraming ibig sabihin. Energy ni Sagittarius. Pero yun ay, it's up to you to make it happen. Ang energy mo is the Nine of Swords. Bakit po? Anong ibig sabihin ng Nine of Swords? Ay, tingnan natin. Okay, ay, sandali lang. Ano ba yan? Sandali lang. Huwag ka muna magwala. Puro sword, oh. Ang dami mong sword. Meron ka mga fire sign, ah. Mabagay, fire ka naman. Okay, so nakita ko to, ang energy mo ngayon is nakikita ko, parang you have an idea. Parang meron kang idea na gusto mong i-start o gusto mong gawin. No? Dito sa nakita ko. Pero, ang nakikita ko doon is medyo may frustration, no? Sa nakita ko. Or may mga sitwasyon na hindi pa siya totally mapupursue. Yun yung idea, yun yung nakikita ko energy mo. Kasi you want to create something or you want to begin a project, an opportunity. Ay, sorry anything idea sa nakikita ko dito. Pero, parang hindi mo pa siya mapupursue sa ngayon sa nakikita ko dito. Siguro, parang ano pa siya, trap or stuck pa siya sa ngayon sa nakikita ko. No? Stuck pa siya for a while, yung idea na yun. Hindi pa siya nagmo-move sa nakikita ko. Medyo trap o stuck or andun yung sitwasyon na nagkakaroon pa ng sitwasyon na kailangan maghigpit o kailangan ng paghihigpit, ganyan. O kaya na may mga sitwasyon na nalilito ka pa. Baka kaya hindi mo pa siya matuloy-tuloy yung idea na yun, ganyan. O yung goal na yun sa nakita ko dito. Pero meron ka nang naiisip sa nakita ko dito. No, kumbaga ano pa lang siya, nagkakaroon pa lang ng negativity doon sa sitwasyon. No? Yun ang nakikita ko sa'yo na energy mo. Para meron kang idea na gusto mong gawin. Tingnan natin, ay, ano ba yan? Alam mo, ako sa malaking barahe. Kasi maliit lang yung palette ko. Tingnan natin ang iyong parating. Anong parating? May parating. Pera. Parating. Parang may darating na pera sa'yo. Baka one day, one week. Baka sahod nyo yun, no? Parating kay Sagittarius. Or an opportunity. Parang may mag-o-offer na something opportunity. Tandaan nyo, opportunity is iba-iba ha. Love life, business, pera, vacation, or something adventurous. Ganyan. Ang parating sa'yo is the King of Pentacles. Universe, bakit King of Pentacles to? Parating sa kanya.
Ayo, magkapareho siya, oh. The King and the Queen of Coin. Diba? Alam mo yung, akala ko nasa gilid kita, patingin ako sa gilid. Sabi ko, ay, yun pala, dito pala yung ay, feeling ko may kausap ako sa harapan ko. Ano ba yan? Diyos ko po, wala na, baliw na. Okay, ang parating sa'yo, um, parating sa'yo, hindi maganda. Hindi ko alam kung sino, pero same energy kasi kayo eh. Or maari din naman sa nakita ko to, this is related to your husband, magulang, or a boss. Ganyan, sa nakita ko dito. Or karelasyon. Or maaaring ikaw to, ganyan. Parating sa'yo is, may isang merong tao. Hindi lahat kayo ha, maaring vice versa tayo ha. May tao dito na may bad intention. Hindi ko alam kung ikaw or someone, no? May tao na may bad intention sa'yo. Sa nakita ko dito, may tao na medyo maigsi yung pasensya niya. May tao dito na very close-minded. Maaring ikaw ito or someone in your life, no? Sa nakita close-minded siya, maaring may mga situation ako na nakikita na may mga gustong gawin o may mga situation na gustong i-create o may mga pinag-iisipan na gustong mag-success dito, either kasi may travel din tayo o may mga sitwasyon na gustong ma-fulfill or ma-achieve na situation, pero ang nakikita ko dito ay hindi siya magsasucess. Sa ngayon, kukuhanin ko pa ha, para hindi ako tayo magkamali. Tingnan natin. Ano pwede ko pang malaman? May tao daw na makikipag-usap sa'yo. Maaring kasamahan mo sa trabaho or maaring anak mo. Pero dito sa 7 of Swords. May makikipag-usap sa'yo na maaring ito is related to kaperahan. Yun ang nakikita ko. Related siya sa pera. Pero ang nakikita ko sa kanya, may masama siyang intention sa'yo. Dito. Maaring boss mo, company mo, ganyan. Kasi, ang nakikita ko dito is, may mga pagsisinungaling. May mga maglalay sa'yo, no? Na may mga situation na maaring offering, ako nakikita, or ay! Oh my God! Oh my God! Yung table ko. Bakit ate? Ba't mo tinuntungan? O diba? Natungtungan ko siya eh. Maaring kasi magsasunod, sneaky siya eh. Sneaky talaga siya. As in. Bad intention. Ako nakikita sa kanya. Sana hindi ka maloko. Diba? Sana itong tao na to, hindi ka niya kinokontrol o niluloko. Related ang money. Related ang business. Related ang stability. No? Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi. Siyempre. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Air and Aquarius. And we have the Aries, Leo, Sagittarius. Siguro yun, Aquarius, Gemini, Libra, yun nakita ko. Pero wala ditong water sign, no? Wala akong nakitang water sign. Yun na nakita ko. Isa dito, maaring iba dito, kung hindi yun eh, kung wala, kasi element lang naman yun eh. Sa nakita ko dito eh. Maaring iba dito, boss nyo to. Maaring iba dito is tatay mo o asawa mo o karelasyon mo na kinokontrol ka niya when it comes to money, when it comes to stability, when it comes to business, when it comes to a work, ganyan. Yun ang nakita ko. And also, may nakita ko na papers and documents. Ako nakikita, hindi ko alam kung saan yung related yun sa'yo.
Kaya kung kinakailangan, kung may mga pipirmahan ka o actionan ka na related to mga papers o aasikasuhin, kailangan mo maging matalino doon, no? Baka isa doon, maloko ka, tatandaan mo na handito si Rat, 'di ba? Baka ito yung mga sitwasyon na ika-broken wishbone mo talaga, 'di ba? Kasi sabi nga dito, 'di ba, someone's working against you behind your back. Kaya tandaan mo palagi, you need to trust to your intuition. Maaring asawa mo yan, anything, no? Ano ang dapat iwasan ni Sagittarius? Baka if you have a business, baka yung tao na yun, niloloko ka na pala, ninanakawan ka na pala, o dinadaya ka na pala, kumbaga mas malaki nakukuha niya pala, ganyan, o kaya may kapartner ka. Anything, basta may mga panluloko ako nakita. Na, and then also, ang nakikita ko doon is may nagmamatsyag sa'yo. Minamatsyagan ka. Hindi lahat kayo, pero may nakita ko yun. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Matsyagan mo din. Kapag ganun, pag minamatsyagan ka, matsyagan mo din. O, di ba? Sabi mo, sige, patagalan tayo sa matsyagan. Malay mo yung karelasyon mo, o yung anak mo, minamatsyagan ka niya. Saan kaya nilagay? Saan kaya nilagay ni mama yung yung money niya? Makadukot man lang ng 10 piso. O kaya yung asawa mo, saan kaya tinatago ng asawa ko o karelasyon ko yung sikreto niyang money? O, di ba? Yung mga ganun. Anything, wala sa trabaho mo. Yan, basta may pagmamadya. Bakit dapat niya iwasan? Is the 9 of Pentacles. Ano ibig niya sabihin? Okay. Ano yun? 10 of Cups, oh. Okay. Okay, iwasan mo daw yung hindi magkaroon ng disiplina or balance into your life, no? Kailangan ngayon is you need to be confident, kailangan is wag kang mawawalan ng pag-asa, ganyan. Kailangan is pagpaplano mo, pagplanuhan mong maigi lahat ng gagawin mo sa buhay mo. So nakita ko ito, sa pera mo man yan, sa trabaho mo yan, sa karelasyon mo man yan, sa health issue mo man yan, kung may health issue ka, sa karada tuloy, sa katawan mo, sa mga iniinom mo, ganyan. Anything, sa family mo, ganyan. And yun ang iwasan mo, yung mawalan ka ng disiplina or ma-unbalance ka sa sitwasyon mo, no? Kailangan sa'yo ngayon is it's more on patient kasi hindi kinakailangan madaliin lahat ng sitwasyon to achieve yung iyong 10 of Cups, no? So nakita ko, ang kailangan sa'yo ngayon is to resetting into your relationship, sa pag-iipon ng pera mo man yan, sa stability mo man yan, sa trabaho mo man yan, resetting, change of decision, change sa lahat, basta leap of faith, kailangan mo ngayon is mag-reset o mag-start ka ng new beginning. May mga sitwasyon na need mong i-end sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Halimbawa, sa karelasyon mo, para ma-achieve mo si 10 of Cups is mag-reset kayo, okay, magkatiwalaan na kayo maigi, ganyan, o magkaisa na kayo para sa katahimikan, ganyan. Nakikita ko, ay, pinupo ako ni ma'am, pinupo mo ka na ka. Yung mga ganun sitwasyon, no? Kailangan, nagpupunas muna ako. Yun, ang nakita ko, umiwas ka daw na hindi mo pagplanuhang maigi yung mga sitwasyon mo at magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo kung saan mga aspeto ng buhay mo na yan, no? Sa nakikita ko dito. Wag agad, ibig sabihin, wag ka agad ng pabigla-bigla ng pananalita, wag ka agad bigla-bigla sugod ng sugod na wala kang armas, diba? O wag ka kailangan nung magkaroon ng disiplina sa anything in your life. Kanya, sa nakita ko dito. Sama aspeto ng buhay niya. Tingnan natin ang iyong pag-ibig. Pag-ibig. Tingnan natin, Kamusta? Tandaan mo, when it comes to love, is lahat. Family, anak, magulang. Love. Love ay resetting nga. Diba dito, parang meron kang inend sa buhay mo, Iba dito, nagkaroon ng resetting or may mga tinapos na kayo sa buhay mo kasi
parang dito ka nasa, I'm free, ganyan, sa nakita ko sa iba, no? Or, andun talaga yung iyong free will na I want to be independent na, if meron ka talagang karelasyon, pero nahadun ka pa rin sa nakapokus ka pa rin sa goal mo, no? Sa nakita ko to. Kung wala nang iba dito, wala. Zero. Zero ang inyong love. Paulit-ulit, ate. Ganyan. Pero attractive kayo, ah. Yung iba dito is, ano kayo, no? Is nag-heal kayo ng inyong mga nararamdaman this time, no? Kumbaga, nagkaroon na sa inyo ng revert or pag-uumpisang muli, no? So, nakita ko dito. Ay, bakit ganun? Bakit po? Galileo. Ito ang babalik. Okay, when it comes to a love, ay, baliktad. When it comes to a love, is, ang nakikita ko dito, sa iyo ha, unahin kita. Sa iyo, ang nakikita ko sa iyo, may mga sitwasyon pa rin na siguro nahihirapan ka, no, na i-end yung situation kasi parang may konti pang, o hindi ka pa talaga totally heal. So, nakita ko dito, maaring kaya nakikita ko sa'yo is medyo, na-hold ka pa ng nakaraan mo, no? Sa nakita ko, kahit na nag-umpisa ka, may mga sitwasyon na na-hold ka ng nakaraan. Sa nakita ko, na pinipilit mong magtimpe o pinipilit mong tiisin o pinipilit mong balansehin yung sitwasyon na yon kasi siguro ando pa yung needs, no? Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, o kaya maaring nakokontrol ka pa nung sitwasyon, no? Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko ito, may tao dito na may tao na nag-aalangan or may tao na gusto niya mag-move kasi gusto niya mag-apology sa'yo. Sa nakikita ko dito, ay nandito yung gusto niya magkaroon ng, parang nagkaroon siya ng clear mind sa'yo na maaring gusto niya mag-apology at mag-sorry sa'yo kasi ang sinasabi niya dito is mahal ka daw niya. Totoo? Nagtaka pa ako eh, no? Sandali lang. Naku. Pero sabi dito ni judgment mo, pinag-iingat ka. Yung angels mo. Hindi naman siguro lahat, angels, di ba? Kasi dalawa yung angels mo, oh. Di ba? Dalawa yung angels na protected ka nga na angels, pinapaligiran ka na nga eh. Pero, syempre, nasa sayo pa rin yan, desisyon na yan. Hindi naman sinasabi ito na i-let go mo eh. Wala naman siya sinasabi na i-let go mo. Kailangan mo lang daw na matuto sa nakaraan. Kung hindi mo siya kayang i-let go, mag-change ka ng mga desisyon mo sa buhay mo, mag-transform ka, kumbaga, balatan mo yung dating ikaw. Ganyan, di ba? Kaya nga transformation, no? Sa nakita ko dito. Yun, may tao dito na gusto mag-apology sa'yo. Kasi gusto niya ng new beginning. Sa'yo, gusto niya magkaroon kayo ng pagre-reset sa in the relationship. Or maaring ikaw ito ha, sa nakita ko to. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, no? Or talagang hindi naman kayo nag-aaway, good term naman kayo, sa nakikita ko dito, may mga pagdududa ako nakikita sa'yo or maaring nahandin yung sitwasyon na maaring itong karelasyon mo talagang pasaway sa buhay, no? Sa nakita ko dito na maaring may mga, siguro may mga sitwasyon na mas na iniintindi mo na lang siya na ganun talaga siya, ganun talaga yung ugali niya, ganyan. Kumbaga, palagi mo siya pinapatawad o pinagpapasensyahan sa nakita ko dito. Ikaw na lang yung nagbabalanse ng relasyon. Ikaw na lang yung nagtatry na magtiis at magtimpi dun sa relasyon. Nga kasi, needs mo siya, di ba? Kailangan mo siya, di ba? Siya yung one of cup missing para sa'yo. No? Kaya ang nangyayari sa'yo is, pinapatawad mo siya dito. Yung iba ha, yung iba ganon. Pero yung iba dito sa inyo is maaring kayo is nag-move on na kasi handito na kayo sa sitwasyon na new beginning sa buhay mo. Parang nahando na kayo sa processing mo na you follow your heart to heal. No? Ganon. Nagkaroon na ng reward sa'yo. Tingnan natin. Universe, kamusta naman ang kaperahan ni Sagittarius?
When it comes sa kaperahan, hindi ko na, stable. May mga sabi dito, ito tower, oh. Sabay ganun. Nakita ko kasi si tower, eh. Kamusta po ang money? Money ni Sagittarius. Ay, the Emperor. Ito, oh. Diba, Emperor. Tingnan natin bakit niya sinasabing Emperor ka. Universe, bakit po? Okay. Okay. Ikaw, energy mo to. Fire. Okay. Ano pa po? Okay, thank you. The Three of Cups. Okay, very good, ah. Ang ganda ng ano mo. Okay. When it comes to... Ang lamig na pa ako. Ipapasok ko lang, ha? Okay. When it comes to your money, kung ikaw is magkakaroon at magfo-focus at magiging matatag, di ba? At magiging matatag to keep moving to your goal o ma-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve at magkakaroon ka ng discipline o disiplina sa buhay mo at poprotektahan mo yung iyong kaperahan or andun yung sitwasyon na magkaroon ka ng mga organizing or magkaroon ka ng mga logic organized when it comes sa pagpapatakbo ng buhay mo is at the end is ikaw is magkakaroon ng victory and success pagdating sa iyong money. Totoo. Siguro, kung magkakaroon ka, sa nakita ko dito, kung magiging matatag at magiging magkakaroon ka ng mga decision making na this time mag-iipon na ako. Hindi ko to gagastusin. Alam ba, this time, pag every sahod ko, magtatabi ako ng 1,000 pesos. Kailangan mo panindigan yun. Kailangan mo maging matatag na hindi mo kahanin yung sitwasyon na yun. Diba? Kailangan you have a goal. Kailangan meron kang layunin. Ganun sinasabi ito. Yes, kung may kakaroon ka ng gano'n at magiging matatag at magiging matapang ka sa mga pagpapasya mo sa buhay mo, there's a victory and success ako na nakikita sa part ng iyong kaperahan. Kailangan lang dito is strong, no? Kailangan dito is confident mo doon sa sitwasyon at focus and control, control. Tandaan mo, control. Okay? Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang advice. Ano pong advice nyo? Universe. The advice is 8 of Pentacles. Bakit po? Bakit po? Ay, kailangan ganun. Okay. Ang ganda naman yung nakikita ko advice sa'yo. Okay, thank you po. Sabi dito, 8 of Cups, oh. Okay, ang advice. Siguro yung iba sa inyo, either pangalawa kayo sa una or pangalawa kayo sa huli, no? Okay, ang advice sa'yo is kailangan mo daw magkaroon ng good plan, no? Ng magandang plano sa buhay mo, no? You need to be very, very careful sa iyong mga pagpaplano. This is a time to focus, to give an effort and hard work and to commit sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa buhay mo. Sa nakita ko dito. And kailangan mo ngayon is you need mo magkaroon ng mga progressing or kailangan mo magkaroon ng growth. Try to explore. Ako nakikita dito. And kailangan mo din na magkaroon ng self-care o sinasabi dito na kailangan mo din na mag-save ng money and think to the future, no? Ang sinasabi sa'yo dito. Kung kinakailangan mong i-release o i-let go yung mga bagay o situation na pwede mo ika-disappointment into your life o yung mga hindi mo yung magiging malungkot ka na outcome into your life, kailangan mo na daw i-let go yun at kailangan mo i-release yun sa sarili mo, no? O sa sitwasyon mo, o you need to walk away with something. Sa nakto, halimbawa, palagastos ka, trabaho ka ng trabaho, pero yung money mo labas ng labas. Diba? Yun yung mga dapat mo baguhin sa sarili mo. Kasi, magiging cause siya ng disappointment.
Tsaka kailangan mo pagplanuhang maigi lahat-lahat ng gagawin mo sa buhay mo, 'no, sa nakita ko dito. Yun ang advice sa iyo. Siyempre kailangan mo ngayon ng mga new perspective or mga new pananaw sa kinabukasan mo, 'no, o sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo para daw maging maganda talaga yung kalalabasan nito kung saan mang banda ng buhay mo 'yan, sa nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.